Happy Sabbath. Okay, let's start singing, Sister Janelle. Okay po. Ah, two songs po ba bago po mag-opening song? One song lang and then opening song. Ah, para po sa ating po ng awitin po. Ating pong awitin ng page 81, The Old Rugged Cross. On a hill far away. Ready, sing. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Muli po mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath po. Para po sa ating pong opening song, sabay-sabay po Sister nating Janelle, Sister Janelle, po. bigay Yes muna po. natin sa ating presider, Sister Flor. Ay, sige po. Ibigay mo natin sa presider. Okay po. Sister Flor, ako na lang siguro. Sige dyan na, okay. Magandang gabi sa lahat. Gandang gabi. Happy Sabat Magandang po. gabi po. Happy Sabbath. Gabi. Ito po ang ating programa ngayong gabi. Ang speaker natin is si Brother Glenn Tistanio. Ang presider ako po si Sister Cordelina Pulpol. Ang chorister si Sister Janelle Rindon. Ang opening prayer si Sister Susan Murato.
testimonies for 3 to 5 minutes, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang special song, Sambuanga Youth. Ang title ng ating message na apagadad ni Brother Glenn mao United with One Purpose. Closing song sa ating chorister. Closing prayer with our speaker. Bigyan natin sa ating chorister. Ganun po. Muli po mga kapatid, para po sa ating opening song po para sa gabing ito, inyong pong buklatin po ang inyong mga hymnal sa page 191, Holy Thine. I would be their Savior, holy thine. Ready, sing. I would be their Savior, holy thine. Teach me how, teach me how. I would do thy will, O Lord, not mine. Help me now. Holy thine, holy thine, holy thine, this is my vow. Holy thine, holy thine, holy thine, O Lord, just now. What is worldly pleasure, wealth, or fame, without thee, without thee? I will leave them all for thy dear name. This my wealth shall be. Holy thine, holy thine, holy thine, this is my vow. Holy thine, holy thine, holy thine, O Lord, just now. As I cast earth's transient joys behind, come thou near, come thou near. In thy presence all in all I find, 'tis my comfort here. Holy thine, holy thine, holy thine, this is my vow. Holy thine, holy thine, holy thine, O Lord, just now. Sister Susan po. Happy Sabbath po mga kapatid. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami na ikaw ang Diyos na nagtitipon sa iyong mga anak upang gawin ang iyong kalooban. Kaya sa oras na ito, Ama, kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat na ikaw po ang Diyos na aming patuloy na pinasasalamatan na ang pangunguna sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ngayong gabi ay magaganap sa amin na may kagalak at kapayapaan. Salamat po sa lahat ng kasama namin at sa mga wala sa ngayong gabi. Ang iyo pong biyaya at pagpapala at basbas ay sumaamin at sa tagapagbigay ng mensahe. Ikaw po ang Diyos na nagbigay ng biyaya upang dalahin ang katotohanan na pagkakaisa na puno ng pag-ibig na mula sa iyo. Salamat po. Ang papurit pa sa salamat ay binabalik namin at ang puso po namin ito'y pagindapatin mo, Ama. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga aming mga kasalanan at mga pagkukulang. Salamat po sa kapangyarihan ng covering dugo ng Panginoong Hesus sa amin at sa aming mga pamilya sa oras na ito. Hinihingi po namin ito, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen po. Amen.
Zamboanga Youth, special Testimonies, song. testimonies muna, Sister Flor siguro. Mga testimonies po. Testimonies muna. Nandito na po. Testimonies muna, mga sister. Sorry po. Luzon, Visayas, and Mindanao. Sino mag-testimonies sa Luzon? Wala? Visayas. Mingaw man. Hello, mga kapatid. Sinong may mga testimonies dyan? Wala sa Luzon. Visayas. Wala pa din. Mindanao. Wala. Kung wala, special song na lang tayo. Mga youth, handa na ba kayo? Opo. Sige. In his love, in his love, beautiful. This time. Our creation, every day, your way that you Sorry mga kapatid ha. Ano na po? stay in our town, in your town, in your town. Mga kapatid, ninog dito. Malakas. Garatol. Na, mag-pray gani. Mag-pray. Lingkod mo, lingkod. Mga kapatid, malakas ni. Lord, dapit mo. Magyadyan mo. To sing me to you, lovely thing in your time. Linog daw dito. Bikanta mo, linog sila ha. Ano to? Dabaw eh. Wala ko sila oh. Kasi May aftershock dito sa bandang Tagum.
May aftershock dito. Ganun. Nalinog. Lilindol din dito sa Cebu. Cebu din. meron din. Umuga rin dito sa amin. Meron din. Nag-shake Sa siya. Cebu. Umabot hanggang Surigao ang linog. Hanggang dito sa Cebu. Umuga na ngayon. Okay. So tayo po ay siguro manalangin mga kapatid, ano? Bilang Labahan yun, marumi yun eh. we need to unite our voices for prayers dahil alam natin ay mayroong mga sunod aftershock mga kapatid, ano? So ipag-pray po natin bago po tayo magkaroon ng ating mensahe sa gabing ito. Tayo po ay maniklohod sa ating pananalangin para po sa ating mga kapatiran na naapektuhan po ng linog ngayon. Tayo po ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-tiling sa inyo. Nagpapasalamat na bagamat nangyayari po, Panginoon, ang mga sakuna sa lupang ito. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang siyang may-ari ng aming buhay at ang katiyakan ng aming kaligtasan ay nandiyan po sa inyong mga kamay. Kaya sa gabing ito, Panginoon, amin pong pinagkaisa ang aming mga tinig, Panginoon, upang aming hilingin sa inyo ang kaligtasan at kapayapaan na mananatili po sa puso't isipan ng inyong bayan na ngayon po ay nakakaranas ng lindol sa iba't ibang panig po ng sanglibutan, especially sa Pilipinas, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam na wala po kaming katiyakan sa aming mga buhay kung wala kayo sa aming buhay, Panginoon. Kaya nga po amin pong tinatagubilin sa inyo ang aming buhay, especially sa aming mga kapatiran na naapektuhan po ng linog na ito o lindol, ay kayo po ang siyang magpapadala po ng inyong mga anghel upang sila po ay ingatan at magkaroon po ng kaligtasan sa kanilang mga buhay, Panginoon. At maaari nawa, Panginoon, na kayo po ang siyang lumukob sa kanila sa pamagitan po ng malaksang anghel na igawad po ninyo upang katiyakan ng kanilang kaligtasan ay mangyari. Habang kami na mga kapatiran sa iba't ibang bahagi po ng mundong ito ay nagkakaisa ng aming tinig, Panginoon, upang aming hilingin sa inyo na patnubayan at ingatan po ang inyong bayan upang kami, Panginoon, ay patuloy na maglilingkod po sa inyo. At itong mga bagay na nangyayari sa sanglibutan ngayon, Panginoon, ay mga palatandaan na malapit na po ang kapanahunan ng katapusan. Kaya nga po, nawa, isahin po kami sa bigkis ng pagmamahal, pagkakaisa at kapayapaan na ang katiyakan ng aming kaligtasan ay nandyan lamang po sa inyong mga kamay. Kaya aming inaasahan, Panginoon, na sa mga oras na ito, sa amin po pakikinig ng inyong tinig, ng inyong mga mensahe na inyong iparinig sa amin, Panginoon, ay mangyari nawa, Panginoon, na ito ay magpapalakas at magpapatibay po ng aming pananampalataya diyan sa inyo upang patuloy po kami na mananampalataya at maghanda ng aming mga buhay sa paglilinis po sa inyong iglesia. Salamat, Panginoon, at amin pong sinasampalatayanan na mangyari po ang inyong kalooban, hindi po ang sa amin. Ito po ay may dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 So dito to Amen. tayo ngayon mga kapatid at salamat po sa napakagandang awitin in His time. Sa panahon po ng Panginoon ay may katiyakan po tayo. Anumang mangyari sa ating mga buhay, mga kapatid, ay ang katiyakan po ng ating kaligtasan ay sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga po atin pong pinagkakaloob sa Panginoon ang mga pangyayari sa sanlibutan ngayon, especially po dyan sa Pilipinas. Una sa Cebu, tapos nagkaroon ng sunog sa Davao, tapos nagkaroon ng lindol na naman, and then may mga aftershock na mga nangyayari, mga kapatid, at
And expect na marami pa po ang mga darating na mga sinabi nga po ay there is a big one na mangyayari. Dalawang klase po ang big one na mangyayari. Una, it will be a literal na mangyayari na magkaroon ng lindol. Ang pangalawa ay ito ay spiritual na mangyayari. Na there is actually a shaking in the church. Na kung tayo po ay tatayo sa prinsipyo at gagawa po sa gawain ng Panginoon, ay there will be a big one that will happen in the church where God will purify His people. Nanais ng Panginoon mga kapatid na tayo itatayo sa prinsipyo na nagkakaisa. Kaya kanina mga kapatid ay kaninang hapon lang ako sinabihan na wala pong speaker, kaya bilang inyong ministerial director ay handa po tayo na maglingkod para po sa mensahe ngayong gabi. At salamat sa mga participants nga kahit biglaan po ang ating pag-invite sa kanila na sila po ang maging participants sa gabing ito, ay handa po kayong tumanggap ng inyong bahagi para po mapatuloy po ang ating pag-worship ngayong gabi. Ang title po ng ating pag-aralan mga kapatid ngayong gabi ay Nagkakaisa sa Iisang Layunin. Hindi po tayo magkakaisa sa mali. Ano po? Okay. So dito po ay iba't iba po tayo. Iba-iba ang background po natin. Iba-iba po yung ating mga karanasan. Ngunit mayroon pa po tayong iisang layunin. Sabi nga po rito, inspiration makes it plain that God's plan is that the church should ever be growing both in knowledge and perfection. Na kung saan ay malinaw po sa inspirasyon, na kung saan ang pagpatuloy na lumalago saan? Sa kaalaman at pagiging ganap. Yan po yung perfection. Till we all come into the unity of the faith. Na tayo po ay magkakaisa. Ano po? Hanggang sa tayo magkaisa sa pananampalataya at sa pagkakilala sa anak ng Diyos. Ito ba ay basic mga kapatid na kung saan ay tayo ay magkaroon ng tiyak at malago na pagkilala sa ating Panginoon. Kaya nga po, you will become o we will become mga kapatid as ganap na tao sa sukat ng taas ng kapuspusan ni Kristo. Okay? Yan po yung mga kapatid ang nais ng Panginoon upang tayo ay huwag nang maging mga bata. Ano po ba yung mga bata? Ano? Na tinatangay-tangay at pinapahintulot sa bawat hangin ng aral sa pamagitan ng daya ng mga tao at ng kanilang tusong pandaraya. Kaya bilang mga bayan ng Diyos mga kapatid, kailangan po tayo lumago sa ating pananampalataya at hindi po tayo maligaw. Okay? Dahil ang kaaway po ay may layunin na siya po ay magligaw ng mga nasa tamang landas. Okay? Kaya dapat po mag-ingat. Ano po? Patuloy po sa sinasabi po dito sa inspiration. Ang sabi pa po rito, being far from having reached such unity of faith. Parang yamang malayo pa tayo sa pagkakamit ng ganoong pagkakaisa sa pananampalataya. Kasi nakita natin mga kapatid na there is struggle among us. Even the church, even sa atin mga kapatid ay kakaroon pa tayo ng mga konting hindi pagkakaunawaan. Ngunit darating po tayo dyan. Ang sikreto ng mga kapatid ay be consistent, na patuloy lang. Your commitment to the Lord must continue on. Kahit negative o positive ang ating nararanasan mga kapatid, ay darating tayo sa kasakdalan na nais ng Diyos
para ating makamit, mga kapatid. Kaya sabi po rito na magkakaisa tayo sa pananampalataya, sa kaalaman, at sa kasakdalan. Malinaw natin nakikita ang pangangailangan. Tayong mga Kristiyano ay kailangang magsimulang lumago. No? Kaya nga po nag-aaral tayo. No? Kaya isang napakahalagang gawain, mga kapatid, in these last days is to continue on pressing together. Kaya nga isa yan sa ating mga tema sa ating AGM. Press together. Na tayo po ay magkaisa, na kung saan, mga kapatid, ang palaging pagkakaugnay po natin ay nagpapalakas ng ating relasyon. Kaya nga po, hindi natin dapat ihamakin yung pagtitipon ng ating mga kapatiran, because this is a part of how we grow in knowledge, na tayo po ay nagkakaroon ng yung pagkakaisa or pagkaroon ng discussion in the sense na hindi po yung pag-aaway na discussion. Yung discussion, ibig sabihin, we are talking about what the Bible says and what the Scripture is being presented to us. Kaya sabi po rito, tayong mga Kristiyano ay kailangang magsimulang lumago, sapagkat kung hindi, lilipas ang panahon ng ganoong paglago at tayo ay maiiwan ng mga bansot. We will become dwarf. Sa pananampalataya, hindi umusad ng sapat upang maging karapat-dapat sa tahanan ng kaharian. Kaya nga po, mga kapatid, yung ating pag-attend sa mga worship, sa ating pag-aaral, ay yan po ay kaparaanan upang tayo lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga po yung pasita ay nagpapatuloy po ng mayroon din po silang pagtitipon. Katulad po kagabi, we are talking about the Jezreel letter. At yan po ay patuloy na aming binabasa, at mayroon na po tayong online na pwede na pong babasahin sa Tagalog. Okay? So I will be sharing you that, dahil sa ating mga presentation, mga kapatid, sa PowerPoint na aking sinishare, mga kapatid, may English, may Tagalog. So yung Tagalog na aking naipresent sa mga tagapasita, mga kapatid, ay nilagay ko po sa online. So you can read now the Jezreel letter in Tagalog, and you can access that one later. Okay? So yan po yung mga kapatid, yung kailangan umuusad tayo. Mayroon pong mga development na dapat mangyari sa ating association bilang Iglesia ng Panginoon, na kung sana ito po yung sinabi sa Timely Greetings, Volume 1, number 51, paragraph 6, na kung saan ay para bagang malayo pa yung pagkakamit natin ng pagkakaisa sa pananampalataya. Bakit po? Dahil ang ilan sa atin ay kampante. Sometimes we become actually nasa sa prophecy yan, mga kapatid, na you are feeling rich. At tama na. Alam ko na yan. Bilang mga rod believer, mga kapatid, pag may bago kang maituro, mga kapatid, sabihin ka, wala yata yan sa rad. So actually, mga kapatid, these are things that we need to understand, that God actually is trying to make us understand na iba't iba tayo ng level sa ating pag-aaral. Kasi wala namang gusto po na magligaw ng kapwa, di po ba? Lahat po tayo ay kailangan mag-aral and then share it. And we can grow in knowledge, and then we can have the unity of faith, mga kapatid, sa ating pananampalataya, at ganun din po sa ating mga nararanasan at napapag-aralan, mga kapatid. Dahil nasusulat, sabi po rito, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 14, at binigyan niyan ang ilan
na maging mga apostol. Ang ilan, mga propeta. Ang ilan ay mga ebangelista. Ang ilan ay mga pastor. Ang ilan ay mga guro. So ibig sabihin mga kapatid, lahat tayo ay may gasa. Gasa mga kapatid, yan po yung gift na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Na kung saan ay kung hamakin natin ang gasa ng isa. Halimbawa mga kapatid ay may potential ka. Mayroon kang tinatawag na ability or ito ay gift ng Panginoon sa atin. Huwag nating hamakin, huwag nating durugin, kundi atin pong pagyamanin at pasalamatan ng Panginoon na mayroon tayong mga ganon. No? Mayroon po tayong tagapakinig, mayroon po tayong mga teachers dyan na magtuturo, mayroon pong magaling sa prophecy. So yan po lahat ay huwag nating hamakin, kundi gamitin po yan dahil yan po ay regalo ng Diyos para sa kanyang iglesia. Kaya sabi po rito, upang ihanda ang mga banal sa gawaing paglilingkod. Yan po ang layunin kung bakit may iba't iba tayong mga potensyal. Iba-iba po yung kakayanan natin. Ang ilan sa atin ay isa o dalawang gasa or 3, 4, 5 na mga gasa or mga gift na galing sa Panginoon. Sa akin mga kapatid, kung instant mo ako pakakantahin, ay hindi ko kaya po yun. Kailangan bigyan po ako ng time para mag-practice. Dahil kung ako po ay biglaan na kuwan mo na magkanta, ay talagang sintonado ako. No? Pero kung nagtatry din naman, na pwede rin ako mag-chorister, pwede rin ako mag-lead sa singing, pwede rin ako prayer. So lahat sa atin ay may mga potential na ang iba ay hindi mo kaagad yan masabihan na, ikaw mag-pray ngayon. Yung iba ay gusto nila na ahead of time, na hindi basta-basta lang na bigyan ka kaagad ng bahagi. Pero may iba naman na handang-handa kahit kailan o kahit anong oras ay nandyan po sila upang magsalita. Kaya ito po ay sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, yung asosasyon upang magtibay ito mga kapatid. Hanggat na tayo ay magsidating lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng pagkakilala sa anak ng Diyos sa isang taong ganap at sa sukat ng taas ng kapuspusan ni Kristo upang tayo ay wag nang maging mga bata. So yun po talaga yung layunin na kailangan po tayo ma-develop. Kaya may mga training, katulad po sa ating mga kabataan, mga kabataan, mga kapatid, ay nagtatry po na tayo na magkaroon ng training para nga sa mga young people. Kaya every Sunday po ay may training ang mga young people na atin sanang ini-expect ng ating mga kabataan sa asosasyon ay dumalo naman, because this is actually the plan and activities of the association so that ang ating mga young people ay lumago sa kanilang pagkakilala at karunungan sa salita ng ating Panginoon. At sabi pa nga po rito na kung saan ay na hindi na po sila tangayin, at mapahintulutan ang bawat isa sa atin ay maitangay ng mga maling katuruan. Nais ng Panginoon mga kapatid na tayo po ay puspusin ng katalinuhan at kaalaman mula sa banal na kasulatan. What is Bible knowledge mga kapatid? Ano po ba yung kaalaman sa Biblia? Marami pong marunong, marunong sa Biblia. Pero atin pong basahin po dito sa inspirasyon sa 1 TG number 5, page 6. Sabi po rito, it is heaven's way to salvation and eternity, but the modern minister's way is to keep men ignorant of what is taught outside their own circles, so they may have men under their control. The truth is growing
and that we should keep pace with it. Kaya mga kapatid, ito po yung talagang nais ng Panginoon na ang paraan po ng Panginoon ay yung lahat po ay dumating doon sa kasukdulan na nais ng Diyos na magkaroon po sila ng kaalaman at makarating po doon sa kapangyarihan na nais ng Diyos na kanilang matamo sa kanilang mga buhay. Kaya nga po sabi rito, ngunit ang kanilang edukasyon sa tahanan ay dapat makasabay sa kanilang pag-aaral sa larangang panitikan at pagkabata sa kabataan at praktikal at panitikang pagsasanay ay dapat pagsamahin. Ito po yung actually education na nais ng Panginoon na mapasa kanyang bayan, mga kapatid. Kaya dito sa Shepherd's One, mga kapatid, sa 1TJ ay nailagay po yan dyan na kung saan ay may mga dapat maganap sa kanyang bayan, especially sa ating mga kabataan. Kaya sabi rito, mga kapatid, sa Fundamentals of Education, basahin ko lang po sa Tagalog, ano po? Sa harap ng bawat bata ay nakabukas ang isang buhay na may kinalaman sa pinakamataas na kapakanan sapagkat sila ay ginagawang ganap kay Kristo sa pamagitan ng mga kasangkampang binibigay ng Diyos. Ang lupa ng puso o yung ating mga kapatid, the soil of our heart, na kung saan yan po yung minsan ay napupuno ng mga makasanlibutang mga bagay. Ngunit ang nais ng Panginoon, mga kapatid, na kanyang bayan ay magkaroon po ng ganap na pagkakilala at tunay na kapakanan po para sa spiritual na buhay ng ating mga kabataan. Kaya sabi po rito, if parents, kung ang mga magulang ay pabaya sa bagay na ito, sila ay pananagutin sa kanilang di tapat na pamamahala. Kasi minsan, mga kapatid, may mga pamamahala tayo na because of fear or whatever things that may pose a problem to the child. Kasi iba-iba po yung mga yung likas ng mga bata, no? Na kung saan ay nais ng Panginoon na nandoon po yung strategiya kung paano po sila mapasunod. Katulad po, mga kapatid, sa aming ginawa ni Mrs. ay talagang we are trying our best that our children could join in the missionary activities that we are doing here in Thailand. Kaya nga po ay si Esther ay unti-unti namin na tinuturuan, especially sa pag-translate ng message into Thai. Dahil siya po ay pagsalita ng Thai, fluent po siya magsalita ng Thai. So, yan na, mayroon na po kaming translator na mag-translate po ng mensahe para sa mga Thai people here in Thailand. Kaya nga po, ito po ay kaparaanan na magamit natin ang mga potentials ng mga bata na gamitin po yan sa gawain ng ating Panginoon because our Savior is actually waiting that His character will be reproduced upon us. Children should be dealt with tenderly and lovingly and taught that Christ is their personal Savior and that by the simple process of giving their hearts and minds to Him, they become His disciples. Yan po, mga kapatid, yung nais ng Panginoon ng ating mga bata, mga kabataan, mahasa po siya sa gawain ng ating Panginoon at dapat po makilala nila na si Kristo po ang kanilang tagapagligtas. Naturuan natin sila, mga kapatid, na kung paano po ang ating relasyon sa ating Panginoon na maganap sana sa kanila din, mga kapatid. Because there is a need na mapaunlad po natin ang gawain ng Panginoon. Pero hindi natin kaya yan. No? We need the help of God in order for us to be successful in the work. Kaya sabi po rito, mga kapatid,
maaaring maliit pa lamang ang gawaing ito ngayon. Katulad po dito sa Thailand. We will be starting to focus our attention to the Thai people. Dahil mayroon na po kaming mga literature, mga babasahin in Thai. So pwede na po kami makashare mga kapatid sa mga Thai people. By God's grace, na mapinsahan po natin yan na especially next year mga kapatid ay talagang tapos na po yung ibang mga outlines of studies into Thai mga kapatid. And you can access also that one because we are also translating into Tagalog. Mayroon din po akong Ilonggo. May Ilonggo din na translation na nandoon ako actually sa file ko na mula noong 2003 and 2004, may kopya pa po ako ng mga translated na mga outlines into Ilonggo. At saka may mga Tagalog na po tayo na na-translate ng mga outlines. At ito po ay mga kaparaanan na kung saan we can share to other people, especially those people who might not understood English or hindi sila masyadong sanay sa English. Kaya we use our vernacular, ang atin pong mga language, ang local language natin. Kaya sabi po rito na una ang usbong. Kasi usbong yan mga kapatid. So in your own capacity as a member of this association, in your life, dapat mag-usbong po yan at makikita po yan ng tao. Ano po? Pagkatapos ang uhay at saka ang butil na inog na sa uhay, maaaring magsimula ang gawain sa kahinaan. At ang pag-unlad nito ay maaaring maging mabagal sa ilang panahon. Gayunman, kung ito ay sinimulan ng wasong paraan, magkakaroon ito ng matatag at tunay na pag-aangat. Pero mga kapatid, kung ang ating paraan ay mali, mawawala lang po yan mga kapatid. Kung ang ating tinanim mga kapatid ay matibay, na yan po ay may kasamang pagmamahal. Ayan. Ito po yung pag-ibig. Dahil minsan mga kapatid, we are using the Word of God harshly. Ibig sabihin pangpukol. Kasi sabi niya may rad eh. Pangrad, pangbakol ba, pangpukol. Pero mga kapatid, hindi po yan ang nais ng Panginoon. We need to exercise the love of the shepherd. Ano pong ginawa ng shepherd? He is looking for those who have been lost. Hinahanap niya, may pagpasensya. Hindi po yung bugso-bugso at pagalit-galit. Yan po ang dapat natin maiwasan because each one of us has also heart that sometimes becomes hurt. Nasasaktan tayo. Kaya kailangan yung ating mga salita has savor from life to life na nagbibigay ng buhay at kalakasan po sa ating kapwa. Okay? So yan po yung nais ng Panginoon na magkaroon po tayo ng pusong gumaganap ng pagiging shepherd because we are the under shepherd. Sabi rito mga kapatid sa Life Sketches 298 paragraph 2. Sa Tagalog, sabi po rito, dapat ilagay ang mataas na pamantayan sa harap ng mga bagong salta sa pananampalataya. Ayan. Kung may mga bago po sa kalagitnaan po natin, dapat po ay mayroon tayong ilalagay na mataas na pamantayan sa harap ng mga bagong salta na ito sa pananampalataya. Dapat silang tularan na maging maingat sa pananalita at maingat sa kilos. Dahil kung may mga bagong salta mga kapatid at ang ating kilos ay hindi sang-ayon doon sa katotohanan na ating tinanggap, then mga kapatid, you will be a stumbling block. Tayo po ay maging hadlang sa kanilang paglago at maari na mawala din sila. Maraming nawawala sa association because of our character. Because of the way we do things.
Kaya kailangan mga kapatid, we must be careful that we will not be a stumbling block. Kaya sabi po rito mga kapatid, be careful in speech, in circumspect, in conduct. Yan po yung maingat na sa kilos natin na nagpapakilala ng patunay na ang katotohanan ay nakapagbigay ng pagbabago sa kanila. At sa pamagitan ng kanilang mga halimbawa, nagbibigay liwanag sa mga nasa kadiliman. Paano mga kapatid kung makitaan tayo ng ugali na parang nasa kadiliman din? Kaya we are a stumbling block and we will be accountable of those losses. Yung accountable po tayo mga kapatid sa mga nawala. Sabihin natin, bahala kayo dyan. Basta alam nyo ng katotohanan. Hindi ganun mga kapatid. We are accountable because we need to exercise the love of Christ. Kabanalan ng karakter. Kailangan makisabay po yan sa katotohanan. Ano? Sabi po rito mga kapatid sa pagpatuloy, ang mga nakatanggap ng katotohanan ay maaaring mahirap, ngunit hindi nila dapat manatiling mangmang o may kakulangan sa karakter upang maipasa ang parihong huwad sa pamagitan ng kanilang influensya. Kasi kung mali at ang ugali natin ay hindi siya tugma sa mensahe at katwiran ni Kristo, mga kapatid, kawawa. Hindi po yan garantiya na alam mo mensahe. Ang tanong, na isa kabuhayan po ba ang mensahe? Naramdaman ba ng mga kapatiran na may pagmamahal ka? O baka makuan ka rin yung mapanghusga? Yan po ang iwasan natin because we will be accountable sa judgment. Kaya sabi po rito, kapag buong tinanggap ng iglesia ang liwanag, ang kadiliman ay mawawala. Di po ba? So kung ang buong liwanag ang iyong natanggap, ang kadiliman po ay mawawala yan. Habang hindi po naunawaan ang basic understanding of Christ righteousness, diyan tayo magkakaroon ng problema mga kapatid, na ang ating buhay ay hindi angkop sa buhay ni Kristo. Dahil nais ng Panginoon na His character will be what? Fully reproduced or perfectly reproduced in His people. Ang character po ni Kristo ay lubusang makita sa ating kabuhayan, sa ating mga buhay. At kung sa kabanalan ng karakter ay makakasabay sila sa katotohanang inihayag, ang kanilang liwanag ay lalong luminaw at luminaw o lumiliwanag ng lumiliwanag. Pero kung hindi tayo nakasabay, ang ating karakter ay naiiwan na ganun pa rin, mga kapatid. Kahit alam mo ang propesiya. 1 Corinthians 13, ano pong sabi doon? Kahit alam mo pa ang salita ng mga anghel, yung mga propesiya na yan, kung walang pag-ibig, parang kwan lang po yan, tinkling cymbals na walang bisa. Kaya nga po hindi lalago at mawawala lang ang ating mga kapatiran. Sana yung iba ngayon mga kapatid, sa ating mga kapatiran sa association, baka sila ay nasaktan, baka sila ay nadiskuryo, baka sila ay nasaktan dahil sa ating pananalita, dahil sa ating mga ginawa. Atin pong suriin ang ating sarili mga kapatid dahil ito ay dapat makisabay po sa katotohanan na ating dinadala. Sabi pa po rito mga kapatid,
gagampanan ng katotohanan ang kanyang gawaing pagpipino na ibabalik ang moral na larawan ng Diyos sa tao at ang kadiliman, kalituhan at alitan ng mga wika na sumpa sa napakaraming iglesia ay magwawakas. Kaya nga po, mayroon tayong hangarin na magkaisa. Pero nais natin magkaisa, pero ang ating karakter ay hindi para doon. Kundi tinataboy natin ang iba dahil sa ating ugali. So paano ngayon magkakaisa? So yun po mga kapatid, ang mensahe po ng Panginoon. Ako po ay nagbabasa lang po. Sabi rito, ang kapangyarihang ibinigay o bibigay ng Diyos sa kanyang iglesia kung susundan lamang nila ang liwanag habang ito'y sumisinag sa kanila ay halos hindi masukat. Yan po mga kapatid na napakagandang sinulat po dito sa Life Sketches, page 198, na kung saan ay kung ang katotohanan yan ay nagbago, sumikat sa ating buhay, at sinundan po natin yan, ibig sabihin, nandoon yung willingness natin to be changed. Mga kapatid, ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya sabi niya, let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Pero mga kapatid, may warning. Message of warning. Ano pong mensahe ng babala? Sabi rito, malapit nang dumating ang Panginoon. Nakikita po natin yung mga palatandaan na yan. Ano? At ang mensahe ng babala ay ipapahayag sa lahat ng bansa, wika at mga tao. Habang ang layunin ng Diyos ay nangangailangan ng mga kagagamitan at manggagawa. Ang tanong mga kapatid, handa po ba tayo? Na tayo ay maging daluyan ng katotohanan na ating natanggap sa Diyos. Ano ang ginagawa ng mga nabubuhay sa ilalim ng ganap na liwanag ng kasalukuyang katotohanan? Yan po ay personal na tanong sa atin. Ano po ba ang nagagawa ng katotohanan ito sa ating mga buhay? Tayo po ba ay nagbago o ang ating ugali ay ganun pa rin? Maliban na mangyari po na ang karakter ni Kristo ay mapa sa atin, hindi tayo magtagumpay. Mga kapatid, at ang ating pagkakaisa ay walang bisa. Dahil ang magbigkis lamang sa atin na tayo'y mapalapit sa bawat isa ay ang ating relasyon sa ating Panginoon. The more we are closer drawing nigh to Jesus, we are also drawing nigh to each other. Kaya mga kapatid, sabi rito, sa Evangelism, page 707, paragraph 2, at gayon paman, ang ating general na kailanman ay hindi nagkakamali, ay nagsasabi sa atin, umakyat, advance. Dapat umakyat tayo sa karunungan. Pasukin ang bagong lupain. Ayan, yan po yung aming na-realize din mga kapatid, ano? Na noon kung ang focus namin ay Pilipinas at ibang mga Pilipino dito sa Thailand, ngayon ay mayroon na po kaming ibang focus. Ibig sabihin, nais ng Panginoon na humayo tayo sa mga bagong lahi. Na nais ng Panginoon mga kapatid na mayroon ding mga ibang lahi na makarinig ng mensahe. Kaya yun po mga kapatid ang nais ng Panginoon na itaas din natin ang ating pamantayan. Kung dati ay lower standard ka, let it be that God will guide you into the higher standard na mangyari sa ating mga buhay. Kaya sabi rito, bumangon ka, lumiwanag ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo.
Yan po yung establishment of the kingdom of glory. Once that character of God will be reproduced in you, in us, that is actually the partial establishment of the kingdom of glory. That we will be able to see Jesus face to face because we are glorified. Hindi ka na mamatay. Kahit anong gawin sa iyo ng tao, at that time, mga kapatid, ay hindi ka mabubuwal at hindi ka mamamatay. Sabi rito, mga kapatid, dumating na ang panahon na sa pamagitan ng mga mensahero ng Diyos ay binubuksan na ang tipaklong sa buong mundo. Ano po ang tipaklong, mga kapatid? Pag ito po ay talagang magkaisa or pupunta sa isang lugar, ay talagang ubus. Kaya ang tipaklong, pag binuksan na po ito ng Diyos, ng tipaklong na ito ay lumabas, ay matatapos na po yung gawain. Kaya sa aming napag-aralan kagabi, mga kapatid, once mapatunog po, mga kapatid, ang ikapitong trumpeta, okay? Yan po, mga kapatid, ay maganap na there will be a 200 million na kung saan yung apat na anghel na nandoon sa tinatawag natin na nasa tanikala ng sila bubuksan na at mayroon po silang apat na mensahe. The fourfold message. Ano yon? An hour, a day, a month, and a year. Mababasa po sa Revelation chapter 9, verse 15. Na kung saan ay itong apat na mga mensaheng ito, an hour of judgment, a day of vengeance, a month of outpouring of the Holy Spirit during the Pentecostal power, the second Pentecostal, and then the year of Jubilee, where God will gather all the saved, especially when the first fruit will be gathered, mga kapatid. Kaya ito po yung inaasam ng kanyang bayan in these last days, na ang liwanag ay makita na po at ang kadiliman ay mawawala. Mag-umpisa lamang yan, mga kapatid, kung mayroon po tayong personal na relasyon sa ating Panginoon, because the fourth angel's message, atin pong napag-aralan yung third angel's message. Ano po? Pag sinabi nating third angel's message, it includes the first, second, and third. Na kung itong tatlong mensaheng ito, at this point of time, we are still sounding uncertain. But there is another angel that will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry. Yan po ang sabi sa early writings 277. Kaya nga ang kaluwalhatian ng Panginoon ay kanyang ihayag sa kanyang bayan at that time. That is the establishment of the kingdom of glory, where His people will be glorified. Sabi doon sa Ephesians 5:27, that I may present to myself a glorious church without wrinkle, spot, or dungis, walang dungis na, mga kapatid. Kaya ito po, nga kapatid, yung nais ng Panginoon na maunawaan po natin, that the third angel's message at the moment is actually sounding uncertain. But God is actually saying to us, onward, ever onward, tuloy-tuloy, magpakailanman, patuloy lang, mga kapatid, be consistent. Alam niyo, mga kapatid, ito po yung sekreto ko na sekreto namin mag-asawa, na once we started something, we need to continue it. Be consistent. Kaya nung nagsimula ang online, mga kapatid, ay mula noon, nag-online. At ngayon ay patuloy lang, mga kapatid. Kahit konti-unti, sige, patuloy lang, because this is actually the norm which the time demands, na nais ng Panginoon na mangyari, na kahit anong methods,
magamit para sa pagpalago po ng gawain ng Panginoon ay mangyari ang kanyang kalooban. Okay? At patuloy mga kapatid, konti na lang ang oras ko. Onward, tuloy lang mga kapatid. Sabi po rito sa evangelism, malinaw sa makatuwid, ang reliyon mismo ay isang bagay na buhay at patuloy na umuunlad. Ngunit ang trahedya ay hindi lahat ay nakakasabay dito. Yan po yung trahedya. Na bagamat nandyan na yung katotohanan, kung ang karakter po natin ay hindi nakasabay, ay sayang. Sayang po yung mensahe na natanggap natin kung ang karakter natin ay hindi nagbago. Na ang ating karakter mga kapatid ay makaano ba? Hindi po siya naging asin. Asin may lasa. Sabi pa po rito, at ang ating panuntunan ay tuloy. Pahabang tuloy or pahabang patuloy, ibig sabihin tuloy-tuloy. Magpakailanman. Ang mga anghel ng langit ang mauunang maghanda ng daan para sa atin. Napakaganda mga kapatid. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang anghel ng Diyos ang mauna para i-lead ka. Ngayon kung ang sino mang humadlang sa iyo, mga kapatid, kawawa sila. Because they will be what? Ang mga nangyari mga kapatid dito, yung mga humadlang noon, nasaan na? Ang ilan sa kanila mga kapatid ay namatay na. Malakas pa dati. May opposer talaga dito mga kapatid na talagang napakatindi. No? Pero nalaman na lang namin na namatay na. Bata pa, mas bata pa sa akin. Mga nangyari na yung mga kapatid ay nabigla kami. Ay wala na pala. So yung po mga kapatid, basta patuloy lang ang ating paggawa because the angel of the Lord, ang anghel ng Panginoon mga kapatid ay mauna sa atin. At tayo gabayan at talagang sabi rito, ang ating tungkulin para sa mga reliyong malayo ay hindi maaring isantabi hanggat ang buong mundo ay hindi napapaliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggat hindi matapos yung gawain ng Panginoon mga kapatid ay una yan sa iglesia. What makes unity? Ano po bang ang nagpapatibay ng ating pagkakaisa? Ito po mabasa natin sa question o sa answerer book yung sa question ito. 104 na question yan. Na kung saan ay ano daw po yung how can believers attain or maintain unity among themselves? Paano po natin mapapanatili at mapapatatag yung pagkakaisa? Sabi rito, ang sagot po mga kapatid ay upang talunin ang kaaway at mapanatili ang pagkakaisa at pagkakasundo, hayaan ang bawat mananampalataya na tigilan ang paghahanap ng pagkukulang sa kanyang kapatid. Yung bantayera, pinabantayan mo ang inyong kapwa, ay mali yan. You attack the brethren. Yan po ang magkaroon talaga ng pagwawatak-watak yan. Bakit? You accuse the brethren where you are having no connection with what is going on. Yan pong sabi dito ng talata, bantayan ang sariling mga hakbang at hindi ang sa iba. Maunawaan na mayroon din silang parihong pagkakataon tulad niya na malaman ang pagkakaiba ng tama at mali. Pasanin ang kanyang sariling pananagutan at hindi ang sa iba. Pahalagaan ang iba nang higit sa kanyang sarili. At huwag gawin o sabihin ang anumang ayaw niyang gawin
o sabihin sa kanya. Ayan po mga kapatid, ito po ay Answer Book 4, page 66. Klaro po ang sinasabi ng talata. Ano po? Dapat maunawaan ng bawat isa tulad ni Pablo na ang kabutihang loob, ang pagtitiis sa pamagitan ng pag-ibig ay ang pinakamalaga, kagyat at mataas na tagumpay na dapat makamtan. Kaya mga kapatid, bilang mga kapatiran natin, ito'y paalaala sa atin na kung gusto po natin na mananatili at maging matibay ang ating pagkakaisa, do the work of God and pray for each other because God is actually going forward na kailangan ang pagpapatuloy ng pag-usad ng gawain. That's why we need to have an all-out effort. Kailangan magkaroon na po tayo ng field mapping. Yung field mapping, mga kapatid, tingnan natin yung lahat ng mga church ba napuntahan na. Kasi kung hindi pa napuntahan yung bawat iglesia, mga kapatid, hindi pa tapos yung gawain. Kaya kailangan may field mapping, itong iglesia na ito napuntahan na. Iikwan nyo na yan. Lagyan nyo na ng sign para yung ibang ma-assign dyan o makapunta dyan, alam nila, ito, napuntahan na pala ito. Pupunta tayo sa iba. Yan po ang layunin actually. At isa yan sa mga agenda ko this coming ministerial week. August 20 to 27, there will be a gathering worldwide sa ating association na maganap po mga kapatid na sana mangyari na po na ang pag-usad ng ating gawain. Okay, so I hope itong mensahe nito mga kapatid ay may mga iba pang mga passage po dito pero wala na po tayong panahon. We need to practice the truth, mga kapatid, because the united church is actually the church triumphant na i-purify po ng Panginoon ang kanyang iglesia at tayo po sana ay maging kabahagi na na-purify na mayroon pong karakter ni Kristo, ang kabanalan ni Kristo na tumatayo po tayo sa platform of truth, not sa error. Okay? Na kung saan ay unify but not on a platform of error. Na dapat po ay tayo nagkakaisa sa isang layunin na kung saan ay nais ng Panginoon na ikaw at ako ay united. Kaya nga po yung title ng ating mensahe ngayong gabi, mga kapatid, ay tayo'y dapat magkaisa. United with one purpose. Na nais ng Panginoon, mga kapatid, na tayo nagkakaisa na bigkis sa pagmamahal at kapayapaan ng ating Panginoong Yesus. Magandang gabi at happy Sabbath po sa lahat. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Amen. 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 Ano po, wala ba tayong mga prayer request dyan? 33. Kung wala, bigay natin sa ating chorister. Amen po, mga kapatid. Ilan tayo? Para po ay meron po ba? Meron po bang gusto magsalita po? Hello po. Merong prayer request sa kay Sister Chantal daw. Ay, sige Nandiyan po. Okay, noted po. Noted na. Po. Mga kapatid, para po sa ating closing song, ating pong sabay-sabay awitin.
Visual po natin ang page 227. To God be the glory. To God be the glory. Ready, sing. To God be the glory, great things he hath done. So loved he the world that he gave us his Son. Oh yeah, that is life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest defender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and gave him the glory, great things he hath done. Okay, tayo po ay maniklohod sa ating pananalangin. Sa inyo dakila, mabagin, Diyos na makapangyarihan, may-ari ng aming buhay, kami po ay lubos na natutuwa at nagagalak dahil sa mga paalaala na inyo pong pinagkaloob sa amin sa gabing ito. Patuloy na aming pinasalamatan at inanyayahan, Panginoon, na patuloy nawa kayong mamayani sa aming mga buhay. Dahil nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Na wala po kaming kakayanan na gampanan ang mga bagay na matuwid dahil walang matuwid sa lupang ito. Maliban na kung kayo ay mamuhay sa aming mga buhay. Kaya't salamat, Panginoon, sa provision na inyong pinagkaloob sa amin that we are justified not because of our own righteousness, but because of Christ's righteousness, that He had died in order for us to be redeemed. Kaya, Panginoon, kami po ay inyong niligtas. Kaya nga po kami ay namumuhay ayon sa inyong kalooban sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na siyang nagpapalakas sa amin, because this is where sanctification is going on in our present time. Nanais po ninyo na mapabanal kami, ngunit wala po kaming kakayanan. Kaya nga po, you imparted power
na kung saan ay kami po ay inyong inaring ganap na para bagang di nagkasala at mamuhay po ng ayon sa inyong kalooban dahil sa inyong kapangyarihan. Sa gabing ito, Panginoon, nandito po kami upang ipasalamat sa inyo, Panginoon, na bagamat nangyayari po ang mga sakuna sa mundong ito, especially po sa Pilipinas, sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyo, ng lindol, at ano pang mga klasing kahirapan, Panginoon. Alam namin na kayo po ay hindi magpapabaya sa inyong bayan. Na bagamat nakaranas po ang aming mga kababayan at mga kapatiran ng problemang kinakaharap po nila ngayon, kayo pa rin po ang siyang aming lapitan at wala ng iba, Panginoon, dahil kayo po ang siyang may-ari ng aming mga buhay. Kaya nga po sa gabing ito, amin pong dinadala sa aming mga panalangin ang mga naapektuhan ng bagyo sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ganun din po ng lindol na naapektuhan ang mga kababayan po namin sa iba't ibang dako ng mundo at especially sa Pilipinas, Panginoon. Kayo nawa, Panginoon, ang siyang bumisita sa kanila. Ang mga nalungkot dahil namatayan po sila, nawalan sila ng mahal sa buhay. Nawa, Panginoon, kayo po ang siyang magbisita sa kanila. We know, Panginoon, na ayaw niyo po mangyari ito sa tao. Ngunit ito po ay nagatid ng kadalamitian sa aming mga kapatiran, sa aming kapwa-tao, na bagamat hindi po sila mananampalataya, ngunit alam po namin, Panginoon, na kayo po ay may panukala para sa mga taong hindi pa po nakarating sa kaluwalhatian at liwanag na inyong pinayag sa inyong iglesia. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy na amin pong inanyayahan at pinasalamatan na kayo po ang maging gabay sa aming mga leaders from the top, especially that there will be coming ministerial week at Day of Days, ang kasaysayan ng pagsisimula ng mga mensaheng ito, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay magkaroon po ng pagtitipon, physical at virtual, na patuloy nawa na ang inyong bayan ay magkaisa upang maisulong at maunlad ang gawain po ng mensaheng ito. Amin din pong dinadala sa panalangin ang mga leaders sa division, union, branches, sections, at sa lahat ng mga kapatiran, mga tithe payers, patuloy na kayo po ang siyang magbigay po sa kanila ng pagpapala na maibalik po nila upang maisulong po ang gawain ito sa buong sanlibutan at matapos na po yung gawain. Tulungan ang aming mga kapatiran na sila po ay maging faithful to return their tithes into the storehouse in order for them to be a part of the great effort na mangyari po sa sanglibutang ito. Patuloy na amin pong dinadalangin din ang aming mga kapatiran na nanghina sa spiritual. Na hindi na po namin nakikita, hindi na po namin nakakasalamuha, virtual man o physical. Kayo nawa ang siyang bumisita sa kanila at bigyan po sila ng mga panaginip at mga pagtawag sa kanila sa anumang kaparaanan, Panginoon, upang sila'y makasama namin at patuloy na maging faithful unto Thee. Amin din pong dinadalangin, Panginoon, ang mga bagong membro, mga Bible study student, mga nag-aaral sa mensaheng ito, Panginoon, patuloy nawa na kayo po ang siyang mangusap sa kanila. At amin din pong dalangin ang aming kapatid, Brother Isagani, na kung saan ay mayroon po silang Bible studies, and Brother Stephen as well. May you guide them, O God, that they will be an instrument wherein
people could see and hear the message of the truth. At amin din pong hindi nakalimutan ang aming isa kang kapatid, Sister Chantal, Panginoon. Patid po namin, Panginoon, na inyong pinahintulutan na mangyari ito. Ngunit alam po namin, Panginoon, na mayroon po kayong panukala, negative o positive man na mga nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ay may katiyakan na may layunin po kayo. Bakit nangyayari ito? At kung inyong ipagkaloob, Panginoon, maari nawa, Panginoon, nahipuin niyo po ang karamdaman ng aming kapatid na ito, Sister Chantal. Ay tinataas po namin ang kanyang pangalan sa inyo na dadaloy ang kagalingan sa kanya upang makita ang inyong kaluwalhatian at maibalik ang kaluwalhatian ito sa inyo dahil wala po kaming magagawa. Kaya't salamat, Panginoon, na aming tanggapin ang mga pagpapala. Sa mga kapatiran din po na may mga karamdaman, ang kapatid po namin na sa Batangas, ang kapatid ng mga Argelies, patuloy nawa, Panginoon, na ang kagalingan ang siyang maganap sa kanila. Mayroon din po kami mga kapatiran na may mga karamdaman, ubo, sipon, lagnat, at ano pang mga karamdaman, Panginoon, amin pong nilalapit sila sa inyo. Na mangyari ang inyong kalooban, Panginoon. At ganun din namin dalangin si Brother June na nawa patuloy ng kagalingan ay mangyari sa kanyang buhay upang makapaglingkod pa rin po siya bilang Bible worker po ninyo kung inyong ninanais at inyong ipahintulot, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, amin pong dinadalangin ang lahat ng mga bagay na ito. Kung may mga bagay na hindi po namin nabanggit, kayo po ay nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya nga po aming sinasapalatayanan na mangyari ang inyong kalooban ay hindi ang sa amin. Ito po ay aming dinadalangin, kalapkip na ng aming kapatawaran at katiyakan ng kaligtasan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. Amen. Amen. God bless. Happy Sabbath. Happy Sabbath po sa lahat. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Sabbath. God bless. Maraming salamat sa prayer, brother. Glory to God. Happy Sabbath. Brother Roger, okay lang kayo dyan? Happy Sabbath. Okay, bye-bye. Kamusta ang lindol dyan sa Mindanao, Brother Roger?